Dalawang dambuhalang cruise ship muling bumisita dito sa ating bansang Pilipinas. Magandang hapon guys, dito tayo sa Manila Bay. Grabe, sobrang init. Kita dito yung dalawang malaking barko. Ay, ang ganda ng tubig, oh, kulay green. Ang daming ibon. Balikan natin mamaya itong part na to. Ang ganda ng tubig, green na green. Doon muna tayo sa may ay, dalawang malaking barko to, oh. Norwegian tsaka Westerdam. Dalawang malaking cruise ship. Sabay na nandito ngayon sa may pier ng Maynila. So yun yung pupuntahan natin. Oh my God. Good day mga kababayan. So dito na muna tayo bago ko kayo i-tour dito sa may bahagi ng Roas Boulevard dito sa Manila Bay. Ay silipin muna natin itong dalawang napakalaking cruise ship na nandito ngayon sa bahagi ng Manila Bay dito sa pier ng Maynila. So napansin ko nga na ang barkong to ay Norwegian Cruise Line at isang Westerdam. So hindi na rin ito yung unang beses na nandito itong mga barkong to. Pabalik-balik na rin po, no, na dumadaong dito itong mga cruise ship na to, and then after nyan pupuntahan sa mga probinsya katulad ng Bohol, ng Boracay, ng Cebu at ng iba pang lugar dito sa atin, no, pati na rin sa Palawan. So yan yung mga destination talaga na pinupuntahan ng mga cruise ship po na to, no. So pagkalaki-laking mga cruise ship na ito, Norwegian Jewel, yan. So yan po yung pangalan ng barkong to, Norwegian Jewel, na siyang barko ng mga Norwegian Cruise Line. So ang alam ko yung sa mga Pinoy na gusto makapag-apply dyan ng cruise ship, alam ko ang opisina nito sa may Intramuros, no, sa tapat lang mismo ng Manila Cathedral, sa dyan sa malapit na rin sa may Fort Santiago. So yan, so mga gusto mag-apply dyan ng barko, yan, try nyo makapag-apply dyan sa agency dyan sa may Intramuros. So Norwegian, grabe, no, napakalaking barko. So mas malaki siya kumpara dun sa kabila ng Westerdam. Yung Westerdam niya, madalas yung pumupunta rito sa atin, dumadaong dito sa pier ng Maynila. Ngayon ko lang din napansin itong Norwegian Jewel na to na dumaong dito, no. Ako ngayon lang, no, abang ko lang sa iba kung ito ay madalas yun na nakikita rito. Yan. So grabe, no, grabe, napakalaki mga barko nito. Patunay lang yan na talagang nakikilala na ang ating bansa pagdating sa cruise destination. Sa katunayan nga ay itinanghal ang Pilipinas bilang number 1 cruise destination dito sa Asia. Kaya naman hindi nakapagtataka na marami ang pumupunta sa ating mga gartong klase ng barko, no, ng mga cruise ship. Lalo na siguro kung matapos na itong ginagawang reklamasyon dito, dahil ang alam ko dito sila magtatayo ng isang international cruise ship terminal. So yun yung isa sa ating abangan. Alam ko dito yan sa may bahagi ng Pasay 360 Reclamation Project. So yan yung pinaplano nila na paglagyan ng international cruise ship terminal. So once na mangyari yan, panigurado hindi lang siguro dalawa, hindi lang nasabay-sabay ang pupunta ritong cruise ship, no, maging yung mga malalaking cruise ship katulad ng Royal Caribbean ay baka na rin pumunta rito at madalas ang pagbisita dito sa ating bansa. So patunay lang yan na umuunlad at gumaganda na talaga ang or mas gumaganda pa talaga ang turismo, no, dito sa ating bansang Pilipinas. At yan yung hinahanap ng mga foreigner. And of course, no, dahil na rin sa alam naman natin na ang karamihan ng empleyado sa barko sa buong mundo ay mga Pinoy. Kaya naman talaga sobrang proud tayo na mayroong ganito karaming nagtatrabaho, no, ng mga kababayan natin sa mga ganitong cruise ship. So isa na rin tayo dyan sa nangarap na makapagtrabaho rito, pero hindi po tayo pinalad, no. So yun, at tara at ipapasyal ko naman kayo ngayon dito sa Manila Bay, and hopefully nag-enjoy po kayo sa view dito sa bahaging ito kung saan makikita natin itong dalawang mga dambuhalang cruise ship na ito.
So tara po at ibabiyahe ko muna kayo dito sa Manila Bay, no? Thank you po. Ang daming ibon ngayon. Ito at ay pakita ko rin sa inyo ngayon tong Manila Bay. Medyo matagal tayong hindi nakapag update dito. Ayan, pakita ko na rin sa inyo. Dahan-dahan lang tayo. So napansin ko, bagong pintura yung mga bakod rito, no? Tapos ayan, hindi na katulad ng dati. Yung Manila Bay ngayon medyo tumamlay na. Napunta na ang atensyon ng mga tao dito sa Dolomite Beach. Dati-rati itong bahagi na to na itong nilalakaran natin ay sobrang daming tao. Kahit mga ganitong oras, daming nagtatambay rito. Pero yun nga, simula ng bakuran, linisin ang Manila Bay. So pinagbawalan na, no, na tumambay. Makapansin nyo, wala na rin mga vendor, wala na mga street dweller. Kung meron kayo makikita, bihira na lang. Hindi katulad ng dati, talagang napakarami. Ayan. So mas pinupuntahan na ngayon ng mga tao yung Dolomite Beach. Dito pa rin sa Manila Bay. Ayan. Sarap ng hangin. Buti na lang kasabay ng sobrang init. Yung malakas din na hangin, no? Kaya hindi masyadong nakakatamad maglabas ngayon. Lalakas ang ingay ng mga motor. Yan. Asul na asul ang karagatan ngayon dahil sa ganda ng araw. Dito na tayo sa may part na to. Ayan, o. Uy. So kahit pa paano medyo napanatag na yung mga taong namamasyal rito kasi nga may mga gwardiya, no? Wala na mga natutulog sa tabi sa daanan. So panatag na talaga yung mga tao rito. Alright, so yun, no? Grabe, parang umuusok ang paligid sa sobrang init. Dito muna tayo at pupuntahan natin yung dalawang barko ng cruise ship na yan bago pa man yan umalis dito. Alam ko mabilis lang yan, di yan magtatagal rito. Siguro bago sumapit ang gabi baka lumisa na yan. So tara, puntahan natin.